Sa oras po ito tayo po idarako na sa pinakamalagang bahagi ng programa ng saan po ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God. Akin na po binibigay ang bubaga katoon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri, pagluwalhati. Pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot po ko, mga minamahal ng pagbati sa lahat ng ating minamahal mga webcast viewers. Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang panig po ng mundo na nanonood at sumusubaybay po sa ating banal na gawain, mga kapatiran natin sa ibayong dagat. Sa lahat po ng mga masugid po natin taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating pong banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Hour, Olongapo City. At nagpapabot din po ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, kami po yung nagpapaabot din po ng pagbati at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Purin po ang ating pinakamamahal, Panginoon minamahal. Nais ko pong tayo po sama-samang manalangin upang mga minamahal ang mga banal na salita ng Diyos makapagbigay sa atin ng kaaliwan, makapagbigay ng pag-asa sa ating pong may mga taglay ng karamdaman. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan ba dakilang Ama, kami po'y sama-samang lumalapit, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Mahal Panginoon, patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat, mahal Panginoon, na magdala na yung banal at sagradong salita. Idinadalangin po namin, mahal Panginoon, abuti mo po mga minamahal namin mga kapatiran, lalo na po ang may mga taglay ng mga karamdaman, mahal Panginoon. Lahat po ng mga nanonood, magimala po kayo sa kanila. Ikaw lamang po ang aming tanging pag-asa sa panahon ng kapigatian. Ikaw po, mahal Panginoon, aming kagalakan. Kaya ang mga salita mo, mahal Panginoon, ay minsan pang kumilos sa mga buhay ng mga nakikinig sa mga oras na ito at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal, ating pumbuksan ang ating pambungad na talata dito sa Roma 5, talatang 3 hanggang 5. Dito po sa aklat sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 5. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi umihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamalang ating pong paksa ay pamamagatan po natin. How can we have hope when everything looks hopeless? Paano tayo magkakaroon ng pag-asa, mga minamahal, sa panahon na parang nakikita po natin na tayo po ay nawawala na po ng pag-asa? Alam niyo mga minamahal, sa banal na kasulatan, mas maganda nga po yung nakararanas po tayo ng tinatawag na kapigatian. Nakakaranas tayo ng mga konting pagsubok sapagkat hindi po tayo pwedeng pumasok sa karya ng langit nang hindi po tayo nakakaranas ng mga konting mga pagtitiis, mga konting mga pagsubok na yan. Sinabi ng banal na kasulatan sa Acts chapter 14 verse 22, kinakailangan tayong pumasok sa karya ng Diyos sa pamagitan ng kapigatian. Kaya kung ang buhay ng isang mananampalataya ay laging nasa tinatawag na comfort zone, gusto niya nandun siya lagi maminamahal sa lugar ng kasiyahan, lugar maminamahal na lagi siya nakakapag-relax, lugar maminamahal na nabibigay niya ng kasiyahan ng kanyang laman. Mga minamahal, kinakailangan may pagkakataon na umalis ka sa iyong comfort zone. Kasi kung di ka alis sa comfort zone mo, mga minamahal, tandaan mo, hindi ka papasok sa karya ng langit. Sabi ng Acts 14:22, kinakailangan natin pumasok sa karya ng langit sa pamagitan ng mga kapigatian. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sinabi niya na dapat, mga minamahal, malaman natin na ang kapigatian na ito'y gumagawa para magkaroon tayo ng katyagaan. Sabi ng verse 4, mga minamahal, sabi ang kapigatian, ito po ang gumagawa sa atin para magkaroon tayo ng katyagaan.
At ang katsagaan, ito'y nagpapatunay, mga minamahal, ng ating pag-asa. Kaya dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung dumating yung pagkakataon, minsan tayo po dumarating talaga sa pagkakataon na parang wala na tayong pag-asa, lalo na po pag may mga sakit po tayo, pag tayo po, mga minamahal, ay kinakapos ng mga pangangailangan pinansyal. Maraming mga kapigatian Mayroong mga karamdaman, mayroong mga problema, mayroong kakapusan ng mga pinansyal na bagay. Pero tandaan po natin, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, in the midst of suffering, we can rejoice because we have hope when everything looks hopeless. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na pwede tayong magalak. Pwede tayong magalak, mga minamahal, sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng tinatawag na suffering. Sapagkat, mga minamahal, alam naman natin, mga minamahal, na meron po tayong pag-asa. Kapag nakikita po natin, mga minamahal, na parang hopeless na tayo. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung ano po yung ating gagawin. Kaya meron po tayong napapakinggan salita ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, upang ito'y makapagbigay sa atin ng pag-asa. Ang una po natin dapat gawin, mga minamahal, when everything looks hopeless, unang-una, sabi ng banal na kasulatan, rely on God's presence. Mga minamahal, mag-rely tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Kapag nasa iyo po ang presensya ng Diyos, mga minamahal, sinabi niya, mga minamahal, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Amen. Darating ang problema, mga minamahal, mararanasan natin yan, ma-encounter natin ang iba't ibang mga pagsubok. Hindi niya tatanggalin yan. Hindi niya aalisin sa atin yan, pero bibigyan ka naman niya, mga minamahal, ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ito. Katulad, mga minamahal, ni David, siya po ay inaharap sa isang matinding laban, mga minamahal, ito pong si Goliath. Si David, mga minamahal, ay napakabata niya pa lamang, teenager pa lamang siya. At siya po'y walang alam, mga minamahal, kundi mag-alaga ng tupa. Hindi niya alam, hindi siya biyasa sa pakikipagbaka. Pero ito pong si Goliath, mga minamahal, sabi mula pagkabata, ito po'y biyasa na sa pakikipaglaban. At ito'y napakalaking tao. Ito po'y 9-footer. Samantalang si David, mga minamahal, ay siguro mga 5-footer lamang siya. Siya'y nag-iedad lamang ng 17 years old. Napakabata ni David nung mga minamahal, dumating ang problemang si Goliath. Hindi inalis ng Diyos, mga minamahal, si Goliath. Hindi niya inalis sa harap ni David, kundi, mga minamahal, ang Diyos ang gumawa ng kapamaraanan para matalo niya ang kanyang kalaban na si Goliath. Amen. Ganun, mga minamahal. Kapag dumarating ang problema, mga minamahal, hindi niya alisin yan, pero bibigyan niya tayo ng kakayahan, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ito. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, rely on God's presence. Sinabi ni David, mga minamahal, nung hinarap niya si Goliath, sabi niya, ikaw ay naparito sa akin na may dalang sandata at mayroong baluti sa buong katawan, pero ako'y haharap sa iyo sa pamagitan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Sabi ni David, mga minamahal, sa pamagitan ng pangalan ng aking Diyos na pinaglilingkuran, tatalunin kita, papatayin kita at pupugutin ko ang iyong ulo. Mga minamahal, ganun nga ang nangyari. Bakit? Sapagkat kapag ang Diyos ay nasa iyo, sino ang laban sa iyo? Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, kapag ikaw ay matuwid na mananampalataya, sabi ng Biblia, nasa iyo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa Roma 8:31, at ang sabi niya, hindi niya tayo iwan kahit sa kapigatian, kahit sa problema, kahit sa pagsubok, kahit sa kamatayan. Sabi niya, hindi kita iiwan. Sabi ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay nasa iyo, sino ang laban pa sa iyo? Basahin po natin ang Roma 8:31, talo ng 35 hanggang 39. Dito sa aklat ng Roma, mga taga-Roma, Kabanatay 8, talatay 31, talon ng 35 hanggang 39. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapagatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nalibing na parang mga tupa sa patayan. Nabilang. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 37,
Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ang unang-unang dapat po nating isipin. Sabi ng Banal na Kasulatan, if God be for you, who can be against you? At hindi lamang maminamahal, pansamantala ang pananatili ng Diyos na kasama mo. Walang makapaghiwalay sa iyo sa mahal na Panginoon. Habang ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, habang ikaw po, maminamahal, ay nananatiling matatag sa pananampalataya, habang hindi ka sumusuko, maminamahal ko, hindi ka iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang makapaghiwalay sa atin. Sabi rito, maminamahal, tayo po ay higit pa, maminamahal, sa mga mananagumpay. We are more than conqueror through Him that love us. Mga minamahal, tayo po'y more than conqueror. Sabi, walang pwedeng mga makapagbigay sa atin, mga minamahal, ng pagkasipayo. Walang pwedeng tumalo sa atin. Sabi rito, naniniwala akong lubos, sabi ni Apostol Pablo, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang anumang pamunuan, kahit ang mga kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, o kahit ang kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kabababaan, kahit alamang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya nga kung ang Diyos ay nasa iyo, sino po ang laban sa iyo? Amen. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, maminamal, sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng mga pagsubok, imbis na ikaw'y manghina, imbis na ikaw'y mawala ng pag-asa. Sabi ng unang Pedro 4, talatang 12 hanggang 14, lalo ka pang magalak. Bakit? Kasi yun ang magpapatunay na kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Ang presensya ng Diyos ay nasa sa iyo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, nakikihirati tayo sa hirap ni Kristo. Amen. Ikaw ay nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng tinatawag maminamahal na kapigatian. Hindi para ikaw po'y malugmok, hindi para ikaw'y manghina, hindi para ikaw ay mawala ng pag-asa, kundi para patunayan lang sa iyo ng mahal na Panginoon na kasama mo siya at mga minamahal, nakikihirati ka sa hirap ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi po rito sa unang Pedro 4:12 hanggang 14, basahin natin. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 14. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang mangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo nga'y karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kalwalatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Amen. Yan po, maminamahal. Maraming mga mananampalataya gusto nilang maging kabahagi ng sakripisyo ng mahal na Panginoong Jesucristo. Gusto nilang maging karamay ng hirap ni Kristo. Pero hindi nila alam paano gagawin. Kaya yung iba nagpipinitensya, yung iba nagpapanata, yung iba naglalakad ng walang sapin sa paa. Pero tayong mga mananampalataya, yung nararanasan nating mga problema, nararanasan nating mga pigatian, mga pagsubok na yan, mga minamahal, yan po ang patunay na sabi ng Biblia, yan po, maminamahal, ang magiging paraan upang maging karamay ka ng hirap ni Kristo. Kaya kayo'y magalak. Sabi rito, kung kayo po ay nasa pagsubok, kung kayo'y inuusig dahil sa ating mahal na Panginoon, nararanasan natin ang mga hindi karaniwang bagay. Sabi ng Biblia, maminamahal, kayo'y mga galak sapagkat kayo'y nagiging karamay ng hirap ni Kristo. Mga minamahal, isang dakilang karangalan para sa ating mga anak ng Diyos, maging karamay ng hirap ni Kristo. Amen. Dahil sinabi ng Banal na Kasulatan sa Philippians chapter 1 verse 29, tayo'y tinawag hindi para manampalataya lamang sa mahal na Panginoong Jesucristo, kundi mga minamahal, magtiis din naman ng konting kahirapan alang-alang sa Kanya.
At ang sabi ng talatang 14, nabasa po natin sa 1 Peter 4:14, kung kayo'y mapipintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapapalad kayo. Amen. Mapapalad kayo. Hindi dapat manghina. Dapat proud ka pa. Dapat buong pagmamalaki pa, mga minamahal, na nasabi mo sa iyong sarili na ako'y hindi karapat dapat na dumanas ng ganitong hirap. Pero kinabagan ako ng mahal na Panginoon. Sabi, mapapalad kayo sapagat ang Espiritu ng kalulatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagsisipay ngalay sa inyo. Amen. Ebidensya yan na meron kang Espiritu ng Diyos. Ebidensya yan, maminamal, na ikaw ay tagalangit. Dahil sinabi ng John chapter 15, kung idagdag natin verse 18 and 19, kung kayo taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan. Pero kung hindi kayo taga sanlibutan at kayo taga langit, sabi ng Biblia, uusigin kayo ng sanlibutan, sapagat ganun din ang ginawa sa ating mahal na Panginoon, sapagat hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ano dinanas ng Panginoon, ganun din ay daranas ng mga naglilingkod sa Kanya. Yun din po mararanasan natin. Kaya hindi idagdag natin sa John 15 verse 18 and 19. Dito sa 1, Kabanata 15, talatang 18 at 19. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. 19. Kung kayo'y taga sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang patunay na tayo tagalangit. Darating pa nga ang pagkakataon, mga minamahal, na sinabi ng Biblia sa Mateo 10, talatang 22, o sa mga sumusunod pa mga talata, kapupuutan tayo ng maraming tao. Kapupuutan tayo ng mga tao dahil kay Kristo. Dahil sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, huwag tayong matakot sapagkat mga minamahal, ang Diyos ay nasa atin. Sabi ng Isaias 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag kayong matatakot sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Amen. Ang dapat nating gawin, maminamal, kapag tayo nasa kapigatian, nasa mga pagsubok, nasa persecution, sabi ng Biblia, maminamal, rely on God's presence. Magtiwala tayo, mga minamahal, sumandig tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Sinabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ng ating si David, mga minamahal, sabi ni Haring David, sabi, kahit ako'y lumakad sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ay sumasa akin. Amen. Kahit kamatayan, hindi pwedeng makapag-iwalay sa atin. Kahit ang kabababaan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang mga anghel, kahit anong mga kapangyarihan, ay hindi pwedeng makapag-iwalay sa atin sa pamagitan, maminamahal, ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Kristo. Tayo po, sabi ng Banal na Kasulatan dito sa Proverbs, chapter 14, verse 32, meron tayong pag-asa kahit sa ating kamatayan. May kanlungan tayo maging sa ating kamatayan. Basahin natin ang Proverbs 14:32. Dito po sa aklat sa mga Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 32. Ang masama ay manahagis sa kanyang masamang gawa, ngunit ang matuwid ay may kanlungan sa kanyang kamatayan. Amen. Kahit sa kamatayan pa, maminamahal, may pag-asa po tayo. Sabi ng Biblia, maminamahal, ang mga masasama ay ihahagis sa kalang masamang gawa. Sabi, driving away, sila'y maihahagis sa kanilang masamang gawa. Ngunit ang mga matuwid may kanlungan pati sa kanilang kamatayan. Amen. Kaya nga kung sa kamatayan meron tayong pag-asa, ano pang dapat mong katakutan? Amen. Ang pagpikit natin dito sa lupa ay pagdilat natin sa piling ng Diyos. Amen. Sabi ng 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body but present with the Lord. Kaya hindi ka dapat matakot kapag tayo po ay nasa kapigatian, tayo po ay nasa mga pagsubok, tayo po ay nasa persecution, walang pwede, maminamahal, na makapag-iwalay sa atin sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Rely on God's presence. Amen. Pangalawa, ang dapat po natin gawin, rely on God's provision. Tayo po ay magtiwala, maminamahal, sa gagawing pagliligtas ng Diyos, sa provision na gagawin ng ating mahal na Panginoon. Si Apostol Pablo, mga minamahal, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Sa pamagitan lamang ng kanyang panyo, mga minamahal, ang mga may sakit ay gumagaling.
Napakaraming ginawang makapangyarihang gawa si Apostol Pablo. Mga minamahal, mga lumpo nakalakad, mayroon pang patay na buhay sa pamagitan ng kanyang panalangin. Pero maminamahal, si Apostol Pablo ay may karamdaman. Mayroon siyang tinatawag na tinik sa laman. Sinabi rito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 10, 3 beses siyang nanalangin sa malapangan para tanggalin yung kanyang tinik sa laman. Ito po yung sakit niya sa mata. Mahina yung kanyang paningin, mga minamahal, malabo ang kanyang paningin. Kaya nga, sabi niya, isinusulat ko ng malaking letra ang lahat ng aking mga sulat sapagkat mayroong diferensya ang kanyang mata. Amen. Ang lahat ng mga pinanalanginan niya, mga minamahal, pinagaling na mahal ang Panginoon, pero siya mismo, mga minamahal, may karamdaman. Pero tandaan po natin, sabi ng Biblia, rely on God's provision. Hindi siya nanghina. Hindi siya nang nalupaypay. Sabi niya, maminamahal, yung kanyang taglay na kahinaan, ito lalo ang nagpapalakas sa kanya para lalo siyang umawak sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 12, verse 7 up to 10. Dito po sa dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 hanggang 10. Dito sa 7, sabi dito na ako at nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. 8. Tungkol dito ay makaidlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Dito sa 10, kaya nga, ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. Amen. Kapag tayo po, maminamahal, ay nanghihina, ito po, maminamahal, ay ating kalakasan sapagkat tayo po ay magre-rely sa God's provision. Magre-rely tayo sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang provision. Kasi sabi niya, maminamahal, sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mga minamahal, mas marami pa siyang nagawa nung panahon na siya po, maminamahal, ay mahina na. Mas marami pa siyang nailapit na kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Nung panahon, maminamahal, na siya po ay, nagkaroon na ng diferensya sa mata. Bakit, maminamahal? Sapagkat nung malakas siya, personal siyang nangangaral, personal niyang pinupuntahan ang mga tao, mga minamahal. Kaya nga, face-to-face siyang nangangaral. Pero, nung siya po ay lumabo na ang mata, halos hindi na kasi siya makapaglakbay ng malayo, maminamahal. Pero yung sa pamagitan ng kanyang sulat, mas marami pa ang nailapit niyang kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Yun yung sinabi niya na sa panahon ako'y mahina, lalo akong lumalakas. Kasi mas lalo tayong gagamitin ng mahal na Panginoon sa panahon na tayo po, maminamahal, ay may kakulangan. Kasi hindi tayo magre-rely sa sarili nating lakas. Hindi tayo magre-rely sa ating po sariling abilidad. Aasa po tayo sa God provision. Kapag tayo umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tandaan po natin, lalo po tayo magtatagumpay. Kaya nga nung siya'y nanalangin, mga minamahal, sinabi ng ating mahal na Panginoon, ang biyaya ay sapat na sa iyo, sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa pamagitan ng kahinaan. Amen. Pag tayo pala mahina, doon po kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kasi kung malakas tayo, paasa po tayo sa sarili nating abilidad. Aasa po tayo sa ating sariling kakayahan. Kapahintulutan ng mahal na Panginoon, magkaroon po tayo ng depekto, magkaroon tayo maminamahal ng mga tinatawag na kapintasan sa katawan para lalo po tayong humawak sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng ating mahal na Panginoon, my grace is sufficient for thee. Tandaan po natin, mga minamahal, hindi dapat manghina. Hindi dapat mawalan ng pag-asa kung hindi ka man gumagaling. May karamdaman ka, hindi ka pa gumagaling. Si Apostol Pablo, pinaka malapit na apostol sa lahat ng mga apostol na tinawag ng mahal na Panginoon. Mas marami siyang nadalang kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Mas marami siyang mga mitaglay na karamdaman na napagaling. Pero siya mismo may karamdaman. Amen. Bakit?
Sabi, maminamahal siya, sabi ni Apostol Pablo, lalo kong lumalakas sa panahon na ako'y mahina. Kaya nga, umasa po tayo, maminamahal sa provision ng ating mahal na Panginoon. Hindi maging dahilan ng ating panghihina, panlupaypay, yung ating abang kalagayan. Hindi dapat tayo maawa. Dapat lalo pa tayong lumakas ang loob sapagkat sa panahon na tayo mahina, doon tayo lalakas sapagkat tutulong po ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Lalo pong magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa atin sa panahon na tayo po'y mahina, sa panahon na tayo walang magagawa. Makita mo mga minamahal ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Doon kikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi ni Job, maminamahal sa panahon ng kanyang taglay na karamdaman, siya po ay naubos sa lahat ng kanyang kabuhayan, namatay ang kanyang 10 anak, naubos ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga kawan, ang kanyang mga hayupan, nawala. Sa isang araw, sabay-sabay po nawala ang kanyang kabuhayan. At paglipas ng isang araw, maminamahal, nagkaroon siya maminamahal ng bukol mula ulo hanggang paa. Pero sinabi niya, maminamahal, kahit ako'y magkaganito, ako ay maghihintay pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maghihintay pa rin ako sa Kanya. Sabi niya, at lalakad ako na may katapatan sa aking Diyos. Basahin po natin yung 2 talata sa Job chapter 7 verse 5 at sa Job 13 verse 15. Basahin natin yung banal na talata. Dito po sa aklat ng Og, Kapitulo 7, versikulo 5. Ang aking laman ay nabibihisan ng mga uhod at ng libag ng alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. 13-15. Dito po sa Jess, Kapitulo 13. 3, Job 13-15. 15. 13-15. Verse 13. Chapter 13 verse 15. Dito po sa 15. Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ng aking mga lakad sa harap niya. Amen. Yan po, maminamahal, ang ibig sabihin ng rely on God's provision. Kahit ano ang mangyari sa atin, ano ba ang ating magiging kahinatnan sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, mag-rely ka sa tinatawag na provision, sa tulong ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, everything is under control. Amen. Ano man ang mangyari sa buhay mo, hindi kanya pababayaan. Right. Minsan tinitignan niya lang kung gaano po, mga minamahal, ang iyong katapatan sa kanya. Pero alam niya ang ating kakayahan. Alam niya, mga minamahal, yung ating pong kapasidad. Pag nakita niya na hindi mo kaya ang pagsubok, hindi niya ibibigay sa atin yan. Amen. Ibinigay kay Job ito, ang matinding pagsubok nito, sapagkat alam ng mahal na Panginoon ang kakayahan ni Job, ang kapasidad ni Job. Kaya nga sabi ni Job, maminamal, hindi niya sinisi ang Diyos, hindi siya maminamal na wala ng pag-asa, kundi sabi niya, bagamat ako'y patayin niya, hihintayin ko pa rin siya at aalalayan ko ang aking mga lakad sa harap niya. Amen. Hindi siya nagwalang bahala, hindi siya nagtampo, hindi siya maminamal nag-backslide, kundi ang kanyang sinabi, aalalayan ko pa rin yung aking lakad sa kanya. Ibig sabihin, iingatan niya pa rin yung kanyang pananampalataya. Ano naman ang gantimpala ng Diyos? Mga minamahal, sa tinatawag po na pag tayo po ay umasa sa provision ng mahal na Panginoon, sabi niya, may katumbas na gantimpala yan. Kaya nga sabi ng Psalms, chapter 62, verse 12, sabi, binabayaran ng Diyos lahat ng mga ginagawa natin paglilingkod. Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon dito, maminamahal, sa Job chapter 42, verse 10 up to 13, ginantimpalaan ni Job, ginantimpalaan ng Diyos ang mga minamahal katapatan ni Job sa kanyang mga huling araw. Sabi sa Job 42, verse 10 up to 13, hanggang 12 na lang, sabi rito, ibinalik ng Diyos lahat ng nawala sa kanya. Pati ang kanyang malusog na pangatawan, binigyan pa siya ng 10 anak, lahat ng kanyang mga hayupa, ng kanyang mga kawan, dinoble pa ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagat mga minamahal, nakita ng Diyos na tapat si Job sa kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Basahin natin itong Job 42 verse 10 up to 12. Dito sa Job 42, ang talatay 10 hanggang 12. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa sa tinatangkilik niya dati, na magkagayoy nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae, at lahat na naging kakilala niya ng una, at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay.
at nakipagdamdam sa kanya na inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi, sa bawat isa ay isang singsing na ginto. 12. Sa gayoy, pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job ng higit kaysa kanyang pasimula, at siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Sa Amen. 13. 13. Siya na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Amen. Sa madaling salita, maminamahal, lahat ng mga nawala sa Kanya, ibinalik din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung kanyang 10 anak na namatay, maminamahal, nagkaroon uli siya ng 10 anak na magaganda, 7 lalaki at 3 babae. At lahat ng kanyang ari-arian, maminamahal, na naubos, ninakaw ng mga tulisan, namatay sa pamagitan ng malakas na hangin. Sinabi rito, maminamahal, at nagkaroon ng 14,000 tupa si Job at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Ibig sabihin, dinoble ng Diyos, maminamahal, ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian. Kapag tayo po ay magre-rely sa provision ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, tandaan po natin lagi, everything is under control. Amen. Nasa mabuting kamay tayo ng mahal na Panginoon, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Mga minamahal, hindi niya tayo, mga minamahal, ilulugmok sa kasamaan sapagkat napakalaga natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kauli-ulian, maminamahal, sabi, rely on God's Word. Tayo po'y mag-rely, tayo po'y umasa sa mga salita ng Diyos. Sinabi rito sa Roma, Kapitulo 15, talatang 4, maminamahal, sa panahon ngayon, hindi na natin personal na nakakausap ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang kanyang mga salita, ito po ang magbibigay sa atin ng kaaliwan, makapagbibigay sa atin, mga minamahal, ng pag-asa. Magbibigay sa atin ng kagalakan sapagkat ang salita ng Diyos ay pawang buhay at tunay, nagaganap po sa buhay natin. Basahin natin ang Roma 15, talatang 4, rely on God's Word. Basahin natin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at paggaliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Amen. Maminama, rely on God's Word. Umasa tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, anumang bagay na isinulat, ito ay para sa ikatututo natin. Sabi, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Magkaroon tayo, mga minamahal, ng kaaliwan. Magkaroon tayo ng kagalakan galing sa salita ng Diyos. Sabi ng Psalm 78 verse 7, sabi rito, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag mong kalimutan ang mga gawa ng Diyos. Para hindi natin makalimutan ang mga gawa ng Diyos. Ang sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita, tandaan po natin, sinabi ng Biblia, mga minamahal, when everything looks hopeless, rely on God's Word. Sabi ng Jeremias 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Mga minamahal, ang kanyang ibinibigay sa atin, ito po, mga minamahal, hindi para tayo po, mga minamahal, ay malugmok sa walang pag-asa, kundi tayo po, mga minamahal, ay bigyan ng pag-asa sa ating huling wakas. Dito sa mga huling talata, basahin po natin dito sa Roma 8:24 at 25, sabi rito, maminamahal, tayo'y tinawag ng Diyos sa pag-asa, kaya nga tayo po'y dumaranas ng pagtitiis. Sapagkat ang pag-asa ay hindi nakikita, kaya kinakailangang hintayin natin may pagtitiis. Uling talata, Roma 8:24 hanggang 25. Roma 8:24 at 25. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 25, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Amen. Yan po, maminamahal. Tayo iniligtas ng Diyos sa pag-asa, at ang pag-asa ay hindi nakikita.
Kaya sino ang umaasa sa nakikita? Sapagkat nagsisiasa tayo sa hindi nakikita, kaya hinihintay nating may pagtitiis. Amen. At ang sabi ng Biblia sa Lucas 21 verse 19, sa pamagitan ng ating pagtitiis, may pagwawagi natin ang ating mga kaluluwa. May pagmamalaki natin o may pagwawagi natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pagtitiis. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, sa lahat po ng mga ngayon lamang po nakarinig ng salita ng Diyos, tandaan po natin, wala na tayong ibang matatakbuhang pag-asa kundi ang ating dakilang Diyos. Sa panahon ng kawalang pag-asa, sa panahon na may taning na ang buhay natin, sa panahon na wala tayong pwedeng malapitan, walang pwedeng makatulong sa atin, nandyan po ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya tayo itataboy. Sabi ng John 6:37, ang sinumang lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itinataboy. Amen. Kahit sino ka, kahit ano ka pa, maminamal, kahit ikaw ng pinakamasamang tao sa balat ng lupa, hindi kanya itataboy. Right. Kaya lumapit ka sa mahal na Panginoon, habang napapakinggan nating awiting I Give You Jesus, mga minamal, buksan niyo po yung mga puso. Sumabay po kayo sa panalangin, mga minamahal, lalo na po sa mga may taglay na karamdaman. Huwag kayong manginawa, huwag po kayong wala ng pag-asa. Ang Diyos natin ay mas makapangyarihan kaysa sa inyong mga taglay na karamdaman. Sumunod po kayo sa panalangin, banggitin niyo po makatagang ito. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking makasalanan mula nang ako'y nagkaisip hanggang sa oras nito. Malaban, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Simula ngayon, iniaasa ko po ang aking pag-asa sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo po ang aking pangalan sa katang buhay. Gawin mo po kung tunay na anak mo sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklatang buhay. Gawin mo sila mga tunay na anak mo, mahal na Panginoon. Dagdagan mo ang kalmapananampalataya. Hindi nawa itong una tuli ng kanang pananampalataya at paglilingkod sa ito'y maging simula at hanggang sa pagbabalik mo, makasama namin sila. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga gadget na pinakikinggan. Ito po'y napakahalaga, maminamahal, para po sa inyong mga taglay na karamdaman. Ito po'y point of contact, gaya ng babaeng inaagasan na sabi niya, mahipok lang ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, ako'y pagagalingin. Yan po ang halimbawa ng point of contact. Kasama-sama po tayo manampalataya, maminamahal. Ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget, sa inyong laptop, o ang inyong cellphone, hawakan niyo. At kung may mga karamdaman po ang inyong mga mahal sa buhay, ipatong niyo po ang inyong mga kamay. Manampalataya po tayo sa panalangin po natin, beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, mahal na Panginoon, iunat mo po yung mapagpala at makapangyarihang kamay. Sa mga oras na ito, mahal na patuloy po namin inihiling ang complete recovery ng aming beloved brother Bong. Alang-alang sa imba na lagawain, makabalik uli siya sa pangangaral ng mga salita dakilang Diyos. Gayun din ang aming beloved brother Peter Henry, mahal na Panginoon, may karamdamang trangkaso, mahal na Panginoon. Pagtalob mo po ang kompleto niyang kagalingan, makarecover siya, mahal na Panginoon. Si Bina Ekelino, mahal na Panginoon, masama po ang kanyang pakiramdam, mahal na Pangipuin mo po siya, matanggap niyang kompletong kagalingan. Si Maria Medino, mahal na may sakit sa kidney at mayroong karamdaman sa lungs, mahal na Panginoon, pagalingin mo po siya, mahal na Panginoon, mas makapangyarihan ka kaysa sa mga sakit na ito, mahal na Panginoon. Ganun si Simay Guerrero, mahal na Panginoon, masakit ang kanyang batok at masakit ang kanyang leeg, mahal na Panginoon, bigyan ng kompletong kagalingan. Haplusin mo po ito, mahal na Panginoon, matanggap niyang kompletong kagalingan. Si Beron Aquino, barado ang kanyang puso, mahal na Panginoon, ipagkaloob mong kompletong kagalingan, mahal na Panginoon, ng kanyang karamdaman sa puso. Ganun din si Isidro Temblor, mahal na Panginoon, acute ulcer at acute kidney, mahal na Panginoon. Pagalingin mo po ang beloved Isidro Temblor, mahal na Panginoon. Si Johnny Ramasgasa, mahal na Panginoon, idinadalangin po namin ang pananakit ng kanyang paa, bigyan mo ng kompletong kagalingan, makaginawa siya, mahal na Panginoon, matanggap niyang kaginawaan. Naway maging sininya pa Nostan, mahal na matuloy, hindi matuloy, mahal na Panginoon, ng chemo, radiation, mahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang karamdaman. Bigyan mo siyang kompletong kagalingan, mahal na Panginoon, at therapy procedure, mahal na Panginoon. At si Diana Paler, mawala ang pangangati, mahal na Panginoon, at mga butas sa inlalaki ng kanyang paa, mahal na Panginoon. Ano mang karamdaman ito, pagalingin mo po, dakilang Diyos. Gayon din si Corazon Abalos, mahal na Panginoon, ang pananakit
sakit ng kanyang tenga at panlalabo ng kanyang mata. Bigyan mo ng kompletong kagalingan, dakilang Diyos. Umaasa po kami sa iyong dakilang kapangyarihan. Malapang sinasaway namin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng uri ng sakit at karamdaman, ulcer, acute kidney, lahat ng sakit at karamdaman, panlalabo ng mata, karamdaman sa tenga, lahat ng sakit, sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Bless them, O Lord God. Vices be gone, problem be solved in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po, Mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay ko po ang pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Sa mensahe po ng kaligtasan, dating napakinggan na pag-aralan sa gabing ito, tayo muling pinagpala ng ating dakilang Diyos ng buhay sa kanyang mga banal na salita. At muli po sa pangunguna po ng aming beloved Pastor Evangelist Will Almeida, kami po ipasamantalang nagpapaalam sa sandaling ito. Tayo po magkita-kita pa rin sa araw pa rin ng bukas. Tayo magsisimula na 9 p.m. to 10 p.m. pa rin tayo. Isang oras na pagtatanghal lamang yan. At ating po nakasama, nakapiling sa gabing ito ating pong mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa ating beloved Brother Lito Payumo, nakasama natin sa gabing ito. At sa ating pong online technical side, ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristalo, mantabay po sila sa ating webcast sa gabing ito. At sa lahat po natin mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo sa patuloy pagtutok sa banal na programa ng Malapanginoon. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.